pagka-conviction ng Holy Spirit at saka lumaki ako sa pamilyang Katoliko, Sagrado Katoliko. Kaya kung manalangin kami ay rosary at saka nobena, magano lang ano namin. Pero ang Holy Spirit ay nag-aano na talaga sa akin. Siya may mga pangyayari na nangungusap siya sa akin. Halimbawa, yung nangyari na-experience ko na pagkatapos namin kumain noon, tapos nakahiga lang ako. Ang sabi sa akin ay, bumaba ka, pumunta ka doon sa mga magulang mo kasi lilindol, so ganyan. Kaya ako naman, siyempre bata pa ako, grade 3 ako noon eh. Parang wala lang. Ang ginawa ko lang, tumingin lang ako doon sa crucifix kasi nga ako, Katoliko nga kami. Tapos nag-sign of the cross lang ako. At maya-maya, lumindol na nga. At hindi lang yun ang naging experience ko. May mga experience akong ganun yung pumapasok sa isip ko na ganito ang mangyayari. Kailangan ganito ang gawin mo. Pero bata pa ako eh, kaya hindi ko sinusunod. Parang wala lang sa akin. Akala ko kung ano lang yun. Nung ako ay natumira na sa bahay ng mga tita ko, nawala yon yung ganong conviction sa akin. Kasi yung ambience doon sa yung pamilya na tinirahan ko, yung surroundings na yung mga taong nakapalibot sa akin ay palamura, maingay, laging nag-aaway. At hanggang sa lumaki na ako, wala na yon, hindi na yun nangyayari sa akin. Pero lagi akong nagsisimba kasi ang lola ko, lagi akong sinasabihan na magsimba ka, ganon. Tapos hanggang sa nagtrabaho na ako, nasa 2024 na yata ako, ng 23, nasa Laguna na ako nagtatrabaho. Nagsisimba ako, pero parang hindi ako feeling ko parang may kulang, hindi ako satisfied sa gospel ng naririnig ko. Ang ginagawa ko niyan, magpupunta ako sa ibang simbahan. Doon ako magsisimba kasi sabi ko baka doon ano yung bang parang mabuhayan yung espiritu ko na kung ano, kasi parang lang ang kulang parang ang lungkot-lungkot ko pag ako nagsisimba, pero ganun pa rin, wala. Magsisimba na naman ako yan sa Tanawan, sa sa Santa Rosa, sa Binyan, kung saan ako nakapuntang simbahan, sa sa um, sa Calamba, nakapunta ako ng Calamba, sa Cavite, ganyan, sa Carmona Cavite nagsimba ako doon. Ang tapos diyan sa sa simbahan ng papuntang ano yun eh, Tanawan. Diyan sa Tanawan nakasimba ako. Tapos doon sa San Vicente, basta along Calamba yata yun, Santo Tomas. Doon naman sa simbahan na yun, kapag ako nagsisimba doon, papasok ako ng mainit, maganda ang panahon. Paglabas ko, laging umuulan, laging gano'n. Kaya sabi ko, ba't ganito naman pag ako nagsisimba dito, laging paglabas ko, umuulan. Maganda ang panahon pag lumabas. Walang ano yun, pag sa tuwing magsisimba ako, laging gano'n. Kaya hindi na ako bumalik doon. Sabi ko, bakit? Ay, ayaw ko ng ulan. Naaano ko pag umuulan. Tapos, nung mga panahon na yon ay napapunta na ako sa Batangas magtrabaho. Pero nag-a-apply na ako noon sa Taiwan tsaka sa Japan Electronics naman. Pero hindi ako matanggap-tanggap. Kaya sabi ko, Lord, bakit hindi ako matanggap-tanggap? Gusto ko talagang mag-abroad kasi nga yung kapatid ko may sakit siya. Sabi ko, kailangan kong makaalis gawa ng gusto ko siyang ipagamot. Kasi kung dito sa Pilipinas, ako lang naman inasahan ng pamilya ko kasi ako ang breadwinner. Ang kulang, hindi ko matutugunan yung pangailangan ng kapatid ko. At ayoko naman na makita siya na gano'n na lang, hayaan na lang siya na hayaan na lang yung gano'n na hindi man lang maipagamot. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo ako, gusto ko talagang makapag-abroad. Pero hindi yung tinugon ng Panginoon hanggang sa kahit pagod ako sa trabaho kasi panggabi sa electronics ako nagtatrabaho. Ng apply ko, verify ng apply ko. Sabi ko, siguro talagang ayaw ng Panginoon na makaalis ako. Kaya sabi ko, nung time na yon, Panginoon, siguro nga hindi para sa akin ang pag-abroad, kaya give up ko na. Sabi ko, hindi na ako mag-a-apply, pero bahala ka na kung ano yung alam ko naman na ipagkakaloob mo rin sa akin yung gusto ko, yung mga pangarap ko para sa pamilya ko. Noong sa gano'n akong sitwasyon na yun, nung sinabi ko sa kanya, nag-give up na ako sa pag-abroad, na ayaw ko nang ituloy. Lumapit sa akin yung katrabaho ko, sabi niya, Rose, nag-apply ka pala sa abroad. Sabi ko, dati, pero hindi na ngayon, give up ko na nga, kag-give up ko pa lang. Sabi ko nang gano'n sa kanya.
Tapos sabi niya, tara tayo sa Israel. Sabi ko, ano naman gagawin natin doon? Anong trabaho? Sabi niya, caregiver. Tapos sabi ko, mahirap ba yun? Sabi niya, hindi, ano lang, 8 hours lang daw. Sabi niya ganun. Tapos parang 8 hours, 8 hours. Kaya ang pagkakasabi niya sa akin. Kaya sabi ko, sige, mag-apply tayo. Pero ang ano noon, naging maganda naman yung flow ng apply ko. Tapos, ang trabaho ko noon ay sa electronics, mga hindi na gano'n ano ang pasok kasi nga nagbawas ng tao, tapos yung oras ng pasok namin binawasan na din. Kaya sabi ko, Lord, kung talagang makakaalis ako, hindi ako matatanggal dito sa trabaho to. So, wag mo payagan na matanggal ako sa trabaho kasi pag nakatanggal ako, hindi ko na matutuloy ang pag-apply ko. Gawa ng wala naman ako ibang inaasahan. Ang mga pamilya ko naman, wala naman silang pera. Ayoko namang magproblema ang mga Right. magulang ko. Kaya sabi ko, kung talagang para sa akin ito at tutulungan mo ko, maisa-survive ko lahat, maipoprovide ko lahat ng pangailangan ko sa aking pag-apply. Yung kapatid ko, tinutulungan ko pa yan, binibili ko pa siya ng gamot niya kasi nga sabi ko mag-herbal ka muna kasi baka maano sa herbal, madala, baka gumaling ka rin sa herbal. Tapos sabi nung pinasabi ng agency sa akin, sige, maayos na ang apply mo, tuloy-tuloy na yung mga requirements mo. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng pera nung mga panahon na yun eh. Talagang si Lord, tinulungan niya ako ng time na yun na siya mismo ang nag-provide sa mga pangailangan ko na sabi nung manager namin, si Kundo, lagi kang nang absent, mag-resign ka na kaya, sabi niya sa akin ng ganun. Tapos hindi na lang ako umimik, tapos sabi ko, Lord, pag ako nag-resign, kailangan ko nga nitong trabaho na to. Sabi ko, makikiusap ako. Sana pumayag sila. Kasi may training pa ako ng 2 weeks. Yun nga po, nakiusap ako sa kanila. Sabi ko, sana samahan mo akong makiusap sa kanila na pumayag sila. Nakiusap ako sa manager. Sabi ko, ma'am, kailangan ko lang po mag-leave ng 2 weeks. Pagkatapos babalik din naman po ako. Kailangan ko lang po mag-training. Sinabi ko yung totoo, hindi ako nagsinungaling. Sinabi ko yung totoo, nag-a-apply ako. Tapos sabi niya, sige, papayagan kita, pero babalik ka. Sabi ko, opo, babalik po ako. Tapos pagbalik mo, magre-resign ka na. Sabi ko, hindi pa po siguro kasi marami pa po akong requirements na aanuhin eh. Mabait yung manager. Talagang sabi niya, sige, akin napipirmahan ko na ang mo, yung leave mo. Tapos hanggang sa yun nga, sa madaling salita, nakapag-training ako. Tapos yung naging maayos yung flow ng apply ko nung paalis na ako, wala pa akong placement fee. Sabi ko, Lord, wala pa akong placement fee. Lagi na lang, yung pangalan ko laging sinisigaw sa agency kasi ito si Secondo paalis na 3 araw na lang. Wala pang Tapos sabi ko, wala kasi ako makuhang kasi sabi nila, ang laki-laki naman ng utang mo. Nang uutangin mo, ayaw kong mag-garantor niyan, $7,700. Tapos sabi ko, Lord, sino ang sino ang mag-garantor sa akin? Sabi ko, tapos may lumapit sa akin na katrabaho ko, sabi niya, ba't hindi ka pa ba paalis? Sabi ko, 3 days na lang, paalis na ako. Tsaka magre-resign na rin ako dito. Tapos sabi niya, wala ka pa bang wala ka pa bang garantor? Kasi alam niya na kailangan ko ng garantor. Sabi ko, wala pa eh. Tapos sabi niya, sige, ako na lang mag-garantor sa'yo. Kaming dalawa kasi dalawa ang kailangan ko. Kaya sabi ko noon, salamat Panginoon kasi talagang tinulungan mo ko na Tapos bago ako umalis noon, mayroon akong katrabaho na sabi niya, Ate Rose, bago ka umalis, mag-church ka muna sa amin. Sabi ko, saan yun? Sabi niya, doon, Christian church siya. Doon sa, papuntang Los Baños yun eh. Sabi ko, ang layo naman. Tapos, sabi, sige na, sumama ka. Sabi ko, ayoko, hindi naman ako nagsisimba sa Christian eh. Tsaka, ang kasi sa Christian, nakikita ko kasi sa kanila na pagka sa simbahan, yung sumasayaw-sayaw, tapos nag-iiyakan, yung gano'n ang ginagawa nila. Sabi ko, ayoko magsimba doon, hindi naman ako nagsisimba. Tsaka hindi naman ako Christian, Katoliko kaya ako. Sabi niya, sige na, sumama ka na, bago ka umalis. Sabi niya gano'n. Sumama ako. Tapos pagdating ko doon sa church na yon, ang gaan ng pakiramdam ko, tsaka ang saya na yung kung ako nagsisimba noon sa Katoliko,
na kulang yung nararamdaman ko, parang may kulang na wala ako, na hindi ko alam kung ano yung hinahanap ko na gusto kong marinig. Pero doon, ang gaan ng pakiramdam ko, pagpasok ko pa lang nakangiti na ako. Tapos nung nag-preach na yung pastor, sabi ko, ang ganda palang ako sa mag-preach ng pastor ng mga Christian. Kasi talagang parang na buhay yung ano ko, yung spirit ko, na parang merong talagang yung iiba yung pakiramdam ko. Tapos sabi sa akin, magpapaano ka na ba? Magpapabaptize ka na ba ngayon? Sabi ko, hindi pa po. Kasi hindi pa naman ako masyadong ano noon eh. Tapos sabi ko, pero gusto kong bumalik kasi parang nandun yung ano sa akin na bumalik ka, na gustong-gusto ko yung pamamaraan ng pagtuturo nila. Tapos masaya siya. Sabi ko, ganito pala. Sabi ko nung una eh, ang weird nila kasi ano, umiiyak. Tapos ang sasayaw, tapos biglang iiyak, yung parang ganun. Yun pala kasi yung ano ng Panginoon, yung presensya ng Panginoon ay nararamdaman nila hanggang sa nakaalis na ako, nakapunta na ako dito sa Israel. Muli akong kinatagpo ng Panginoon. Pinaano niya ako sa church diyan sa Christian din, may nag-imbita sa akin. Sumama ako kasi naano ko na eh, naranasan ko na yung mag-ano sa Christian nga, kasi yun nga ang hinahanap ko, yun nga yung ganun nga ano ang gusto ko na simbahan. Sa madaling salita, dito nakaano ko dito sa church sa Israel. Pero ano, hindi siguro mga 3 beses lang ako noon kasi sa tuwing lumalabas ako, may nakasama ako na isang kaibigan ko rin, na siya yung nagdala sa akin doon, pero siya yung unang hindi na nagsimba. Eh ayaw ko magsimbang mag-isa, na nahiya ako magsimbang mag-isa. Kaya hindi na rin ako tumuloy. Ang ginawa ko, nagtrabaho na lang ako, nagtrabaho, tapos nag-part-time ako. Imbis na magsimba, nagpa-part-time ako. Pero sa tuwing lalabas ako, ang sinasabi sa akin, magsimba ka. Narinig ko ulit yung boses na, kung ano yung nung bata ako, kung paano ko naririnig yung boses ng mga ganong ano, muli ko siyang narinig nung ako yung nagsimba na noon sa church ng ano, narinig ko siya, sabi niya sa akin, magsimba ka. Hindi ako nagsisimba, ini-ignore ko siya kasi sabi ko, ayoko nga magsimba kasi ayoko magsimbang mag-isa, nahihiya ako. Sabi ko, tapos nagpa-part-time pala ako ng part-time. Sabi ko, mag-iipon ako, ganyan, kasi gusto ko nga makaipon ng ano ng pera. Sa tuwing ako ano na mag-ipon ng pera, um, parang walang natitira, parang walang, kahit anong pagod ko, kahit kulang pa rin, parang gano'n ang madalas na nangyayari. Eh, dahil gano'n ang nangyayari, parang laging mainit ang ulo ko. Sabi ko, ano ba naman yan? Lagi na lang akong, ganito ba ang ano ng buhay ko, na magtatrabaho lang ako ng magtatrabaho, tapos napupunta lang sa wala akong makita, ipapadala ko sa Pilipinas, ganyan. Paano naman ako paano ako makakaipon sabi ko sa sarili ko ng gano'n. Pero nung time na yon, yung kapatid ko kailangan na niyang operahan sa tumor kasi naapektuhan na yung paningin niya. Hindi na makakita yung isang mata niya. Tapos pero ang Panginoon, lagi talaga akong inaanuhan na mag-church ako, pero hindi ko ini-ignore ko siya. Bago mag pandemic, pumasok sa isip ko, inano niya ako na magpabili ka ng Bible. Eh, yung nagpabili naman ako, sinunod ko yung ano niya sa akin, nagpabili ako. Kasi nung panahon na yun, parang uhaw na rin ako sa salita niya. Parang may something akong nararamdaman na naghahanap ako ng salita niya na gusto kong mabasa, gusto kong makarinig, ng gano'n. Kasi nakikinig naman ako ng mga sa YouTube. Kaya lang ang napakinggan ko doon ay siguro maling katuruan yun. Ang turo kasi nila, ang Panginoong Hesus ay hindi yan ang tunay niyang pangalan, kundi Yahweh Shai. Tapos, fake daw yan, yung Kristo na inaano natin ngayon, fake daw yun. Tapos, yung panahon na sa ganun akong, pinaniwalaan ko na Yahweh Shai, tunay kayo. Kasi yung ano nila, yung mga sinasabi nila, kinokonek nila sa history, tapos sa Bible, parang totoo yung napaniwala ako doon. Tapos sabi ko, hindi ko na ginagamit yung Jesus Christ, kundi Yahweh Shai na pag ako nanalangin, ganun ang ginagamit ko. Tapos doon ako kaya inano sa akin ng Holy Spirit na bumili ako ng Bible kasi yun na ang paniniwala ko eh, Yahweh Shai na yung ginagamit ko.
na pangalan ng Panginoong si Kristo. Sabi niya, bumili ka ng Bible, magpabili ka ng Bible. Nagpabili ako. Tapos bago mag-pandemic noon, bago mag-lockdown pala, dumating yung Bible. Pinasabi sa akin, kunin mo ng Bible dito. Ayun, parang may mag-ano sa akin na, wag mo nang kunin, hayaan mo na yun. Hindi mo naman kailangan magbasa ng Bible, parang gano'n, makinig ka na lang sa cellphone mo, parang gano'n ang nag-aano sa akin. Pero andun kasi yung kunin mo na at basahin mo, yun ang ano sa akin. Kinuha ko siya, nung pagkatapos kong kinuha yun, nag-declare na dito ng lockdown. Hindi ko pa siya binabasa. Hindi ko pa siya binabasa. Tinignan ko lang siya. Basta nandiyan lang siya sa may inaano sa higaan ko, pero inaano ako ng boses na yun na basahin mo na yung gano'n. Tapos 2020 nga yun, pandemic after siguro mga March inooperahan yung kapatid ko. March, November, parang gano'n, hindi ko na matandaan. Basta 2020 siya, inoperahan yung kapatid ko. Sabi ko sa kapatid kong babae na siyang umaasikaso sa kanya, magkano ba ang magiging ang magagastos natin, magkano kailangan nating halaga. Sabi ng kapatid ko, sabi ng doktor, ang babayaran natin sa bawat, kasi 3 doktor ang hawak sa kanya, 50,000 bawat isa. Tapos yung mga gamot pa, yung mga parang mga sabi na natin 3,000, ganun. Sabi ko, wala naman akong ganun kalaking pera. Tapos, nung sabi humiram ako doon, sabi ko, Lord, ayoko pong manghiram ng pera ng malaki. Kasi katatapos ko palang magbayad ng utang eh. Sabi ko, wag mo naman pahintulatan na mangutang ako ng malaking halaga. At mahihirapan ako magbayad kasi alam ko may gamot pa akong bibilihin din sa kapatid ko kung sakaling makalabas ng ospital. Tapos yun, ang nanghiram ako pero maliit na halaga lang siya. Tapos dinagdagan ko na lang siya ng sahod ko ng buwan na yon. Pero kulang pa rin siya. Sabi ko, yung amo ko, hindi ko naman po inaano dito yung pagtataya sa loto. Kaya lang naging way din yun eh kung paano ko nadagdagan yung ano ko. Sabi ng alaga ko, tumaya ka nga, itaya mo nga ako. Kaya ako naman, pumasok sa isip ko na, parang may nagano kasi sa akin na, tumaya ka. Kahit konti lang, sabi ko, tataya ako sabi ko, ano namang numero ang tatayaan ko? 2 numero ang lumabas sa isip ko, 805, tsaka 850. Sabi ko, Lord, ano lang tong pera ko, 5 shekel lang to. Wala na akong idadagdag dito. Isang numero lang ang kailangan ko. Tapos, yun ang nag-ano sa akin, 850. Tapos, kinagabihan, lumabas yun. Tapos, nakadagdag siya doon sa kailangan ko. Ang sumakto siya sa pangangailangan ng kapatid ko sa mga gamot niya, sa mga gagamitin para sa operasyon niya, sa MRI niya, sa mga checking pa sa mga check-up pa niya, sumakto yung pera na yun. At tingin ko naman ay medyo sumobra pa kasi bago siya nilabas, nakabili pa siya ng gamot. At sabi ko sa kapatid ko, kung ano yung mga pangailangan niya, pagkain niya, kung anong gusto niya, ibigay mo lang. Yun ang sinabi ko sa kapatid kong babae. Tapos, sabi ng kapatid ko, isipin na lang natin yung pambayad sa doktor. Sabi ko, makiusap tayo na kung pwede, hulog-hulugan ko na lang kasi hindi ko kaya. Umiiyak ako noon kasi sabi ko, hindi ko nga alam kung saan ako kuha. Ang inaano ko talaga sa Panginoon, huwag niya akong hayaan na mangutang ng malaki kasi kapag nangutang ako ng malaki, paglabas ng kapatid ko, kung ano pa yung mga pangailangan niya, hindi ko matutugunan kasi uunahin ko syempre yung utang ko, lalo na kung may interest pa. Ngayon sabi ko, Lord, tulungan mo ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero doon ko binuksan yung nagbabasa na rin ako ng Bible noon, pero parang nagbabasa lang ako ng pocketbook, yung mabilisan lang ba, yung hindi ko sinasa puso. Nung time na yon, nagbukas ako ng Bible, napapunta ko sa Deuteronomio, nahihirapan akong bigkasin to. Sorry po. Deuteronomio
chapter 20, verse 4. Sabi doon, sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh, siya ay makikipaglaban para sa iyo at pagtatagumpayin ka niya. Yung mga pinagdadaanan ko noon, ako lang ang mag-isa. Yung pamilya ko, kahit hirap ako, hindi ko sinasabi sa kanila kasi alam ko naman na wala silang kakayahan. At ayaw kong mamroblema yung mga magulang ko. Kaya sabi ko, Panginoon, tulungan mo ko na mabayaran ko to na yung hindi ako nangungutang. Tapos, mga 3 araw yata yung tumawag ang kapatid ko. Sabi niya, Rosis, yung kasi ang tawag sa akin na Rosis, ang kapatid kong babae, sabi niya, may good news ako sa iyo. Sabi ko, ano ba yun? Sabi niya, hindi na nagpapabayad yung 3 doktor. Wag lang daw tayong maingay. Ibig sabihin, nilibre nila yung serbisyo nila sa kapatid ko. Tapos, nung nakalabas na siya, yun nga, yung natitira doon sa binigay kong pera, nakabili siya ng gamot niya para sa 1 buwan pa. Kaya sabi ko, hindi ko iisipin yung 1 buwan pa niya ang pag-iipunan ko pa. Tapos biglang tumawag sa akin, after siguro ng mga 3 weeks, ganun, o 1 buwan ang lumipas, sabi sa akin ng kapatid ko, kailangan niya ng magpa-radiation. Sabi ko, magkano naman ang magagastos noon? Tapos sabi niya, 5,000 daw weekly. Sabi ko, ilang linggo? Sabi niya, 4 na linggo, edi 1 buwan yon. Sabi ko, saan kaya ko kukuha noon? Sa isip-isip ko lang. Pero sabi ko sa kapatid ko, sige, gagawin ko ng paraan. Sabi ko, Lord, kailangan pala niya ng radiation. Sabi ko, saan ako kukuha noon? Wala naman akong part-time ngayon. Tapos, yung pinapart-time ako, 1 beses lang yung lumalabas, pero hindi ko alam kung lalabas siya ngayon. Sabi ko sa kanya ng ganun. Tapos yun, sabi tumawag sa akin yung pinapart-time ko, sabi niya, sis, available ka ba na mag-relieve sa akin, mag-part-time sa akin? Sabi ko, oo. Sabi, i-relieve mo ko ng 1 buwan. Kasi kailangan ko magpahinga. Yung bayad niya sa akin weekly, sapat yun sa pangailangan ng kapatid ko. Hindi naman ako lumalabas kaya siya yung pinapadala ko doon. Ibig sabihin, sinagot ng Panginoon yung panalangin ko. Hindi na naman niya ako hinayaan na umutang. Kasi sabi ko nga, lagi kong sinasabi sa kanya, ayoko pong mangutang, Panginoon, kaya hanggat tulungan mo kung ma-provide yung pangailangan ng kapatid ko. Yung radiation niya, yung 5,000 weekly, na yun ang binayad ko yun sa part-time ko na buong buwan. Pero pagkatapos niyan, okay, hanggang sa natapos na yung radiation niya, monthly naman ang inaano ko na gamot sa kanya. Pero may hanggang sa dumating ang araw, parang napapagod na rin ako na, ano pa yung walang natitira sa akin, lahat na lang ng sahod ko, malaking ang sinasahod ko, wala naman natitira sa akin. Sa kanilang lahat napupunta. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Lahat na lang ng pinaghirapan ko sa kanila napupunta. Walang natitira sa akin. Sabi ko, ganun. Nabuhay ba ako dito sa mundo? Parang ganyan lang. Tapos sabi parang inano ko ng Panginoon na, ano ka ba? Bakit ka ba napabagabag sa iniisip mo, yung kinabukasan mo, yung ganyan? Hindi mo ba nakita kung paano ako kumilos sa buhay mo? Pero lagi akong galit noon kasi nga, ang nasa isip ko nga noon ay gusto kong magkaroon ng pera, gusto kong magtrabaho na mag-part-time para madagdagan yung pera ko. Yung ganun ang ginagawa ko. Pag lumalabas ako, sinasabi niya sa akin, mag-church ka. Pero hindi ako nag-church. Kinalimutan ko kung paano niya ako tinulungan. Kung paano niya ako tinulungan nung kailangan kong tulong niya, ay nakalimutan ko yon. Ang hinihingi lang niya sa akin nung pag ako lumalabas, mag-church ako. Pero hindi ako nag-church kasi sabi ko, nagbabasa na naman ako ng Bible. Bakit pa ako mag-church? Pwede naman ganun, di ba? Yung magbabasa lang ako ng Bible, makikilala naman kita pag binabasa ko ang Bible. Pero yung kasi ang lagi niya mag-ano na lang ako, part-time.
ano, yun ang ginawa ko, nag-part-time ako ng nag-part-time hanggang sa nakakaipon ako. Meron ako kahit papaano nakakaipon ako. Yung pamangkin ko naman ang nagkasakit na nagkaroon siya ng nag-diarrhea siya tapos parang yung ano niya, yung utak niya, ano yung oxygen na nawalan ng oxygen. Kaya medyo ano siya, malaking halaga rin yung ano sa kanya kasi ang mamahal din ng gamot. Tapos ayun na naman, ano na naman ako nabuburyo na naman ako sa buhay ko. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, Lord, bakit ganun? Hindi na ako nawawala ng problema. Pag may konting ipon ako, magkakaroon ako ng problema, lalabas lahat ng ano ko, ng pera ko. Ayaw mo ba akong makaipon? Sabi ko sa kaya ganun. Kaya nga ako gusto kong makaipon kasi iniisip ko rin naman yung sarili ko, yung magiging future ko. Sabi ko ng ganun. Binibigay ko na nga lahat sa kanila, di ba? Sabi ko ng ganun. Sabi ko, sabi ko buong buhay ko, di ba, nagtrabaho naman ako para sa kanila. Tapos yung para sa akin, gusto mo pang kunin sa akin, kunting ipon nga lang yan eh. Sabi ko ng ganun sa kanya. Pero para sabi niya sa akin, anak, bakit ka ba laging sa akin, nagre-reklamo sa akin pagdating sa ganyan? Parang gusto niya sabihin sa akin na hindi naman kasi pera yung gusto kong makita sa iyo, makita mo eh, kundi ako yung sa akin ka mag-focus. Parang parang dalawa kami nag-uusap, yung sa isip ko lang yun eh. Tapos, yun, sabi ko, ayokong magbigay, bahala sila, responsibilidad nila yun. Parang inano niya sa akin, kaya mo ba? Kaya mo bang hindi ano yun ng pamilya mo? Na ano ba yung naging purpose mo? Bakit ka pumunta ng abroad? Ano ba yung sinabi mo sa akin noon? Pinaalala niya sa akin, no? Pinaalala sa akin yun. Hindi ba para sa pamilya mo? Sabi niya sa akin. Kaya binitawan ko yun. Sabi ko, hindi ko naman kaya kasi nga, di ba, pamilya natin. At saka mahal ko talaga sila eh. Basta ang ano lang sa akin ng Panginoon, dalhin mo lang kung ano yung nilalagay ko sa balikat mo. Dalhin mo lang din, hindi ka naman nag-iisa. Kasama mo naman ako. Sabi, yun ang naano sa isip ko. Tapos binigay ko yung ipon ko, nagamot yung pamangkin ko kasi naawa na rin ako gawa ng naapektuhan niya yung utak niya, parang naging ano siya, parang naging ah, yung special child, parang naging ganun siya. Sabi ko, kaya isa rin yun sa niluhod ko sa kanya. Sabi ko, Lord, ibibigay ko to, pero yung pamangkin ko na hindi naman siya matuluyan na ganyan ang mangyari sa kanya. Bigyan mo siya ng normal na buhay, na normal na hindi katulad ng ganyan na parang special child yung dating niya na hindi makapagsalita, yung kamay niya laging nasa taas, hindi makalakad. Lagi kong iniluhod ko yun sa kanya, araw, umaga at gabi. Hanggang sa nakalabas yung pamangkin ko, unti-unti na ano siya, nagkakaroon ng development yung ano pero hindi pa siya nakakalakad, pero nakapagsalita na. Tapos after nung ginawa ko yung binatawan ko yung ano, lagi ako nagdadasal na sa kanya, lagi na ako nagbabasa ng Bible. Meron ng meron akong meron akong naano sa Isaiah 41:10-30. Ang sabi niyo sa akin, huwag kang matakot sapagkat ako yung sumasa iyo. Yun ang isa rin yan sa tumatak sa akin na kasama, na lagi ko siyang kasama kahit ano man yung mga problema pa na pagdadahanan ko. Tapos noon, naging okay na yung pamangkin ko, kung medyo okay na yung ano niya, pero hindi pa siya nakakalakad. At yun ang lagi kong dinadasal sa kanya na makalakad. Pero di pa ako lumalabas na yun. Stay na ako dito sa trabaho ko, hindi na ako lumalabas. Isang beses lumabas ako ng siguro mga 3 months yun. Nang lumabas ako, yun na naman ang sabi niya sa akin, mag-church ka. Pero hindi talaga ako nag-church. Andun yung katigasan ng ulo ko, hindi ko siya ginagawa. Hanggang sa yung ka-batch ko, tumawag siya, nag-message siya sa GC namin, sabi niya may cancer ako, sabi niya gano'n, kabatch ko dito, sabi niya may cancer ako, din dito sa tainga ko, ano siya, kailangan ko magpa-chemotherapy, hindi ko alam kung gagaling ako, ganyan. Tapos, parang may nag-ano sa akin na tawagan mo siya, sabihin mo sa kanya na ikwento mo sa kanya kung paano ako kumilos sa'yo, kung ano yung ginawa ko, kung paano kita tinulungan, kung paano na-provide yung mga pangangailangan mo. Tinawagan ko siya, tapos sabi ko, Ate Nancy, kumusta ka na? Kinamusta ko siya. Kwento ko kung paano kumilos sa akin ng Panginoon. Sabi ko, huwag kang mag-alala kasi
ganito ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko nung mga panahon na kailangan ko ng tulong, na kailangan ko ng nung walang-wala rin ako, na kumapit lang ako sa kanya. Sabi, kumapit ka sa kanya kasi gagaling ka. Yun ang sabi ko sa kanya. Nung pagkatapos naming mag-usap, doon ko na-realize na pina-realize sa akin ng Panginoon yung mga ginawa niya sa akin. Sabi ko, naiyak ako nung pumunta ko ng siya. Sabi ko, oo nga. Sabi ko, napakabuti nga ng Panginoon sa akin kasi yung mga panahon na kailangan ko, yung mga prinobide niya sa akin, na kahit na nahirapan ako, parang hindi ko masyadong naramdaman yung hirap na, ano lang ako ano lang ako nun kasi ang iniisip ko yung pera na nawawala sa akin, yun ang iniisip ko kaya ako nagagalit, kaya ako naiinis. Pero kung hindi ko iisipin yung pera, hindi ako, parang wala lang yung problema ko kasi nandun yung Panginoon nga, nagpaano nga siya sa akin, tinulungan niya ako. Tapos, nung ano na, sabi ko, yun nga, pina-realize sa akin ng Panginoon lahat ng mga ginawa niya sa akin. Sabi ko sa sarili ko, walang dahilan para hindi ko sundin ng Panginoon. Walang dahilan para mamuhay ako na hindi naayon sa kalooban niya. Walang dahilan para 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 papighatiin ko ang Panginoon. Tapos doon ako nag-umpisa magbasa ng Bible na talagang isa sa puso ko. At habang binabasa ko yung Old Testament, ano ko doon kung paano yung mga Israelita katigas ang ulo nila, na kahit na tinuturuan ng Panginoon hindi sumusunod. Sabi ko, napakabuti pala ng Panginoon, yung pag-ibig niya para sa lahat. Kahit nga yun, parang ako yun ang tigas-tigas ng ulo ko na sinasabi na sa akin, ganito ang gawin mo, pero hindi ka magsimba ka, pero hindi ka nagsisimba. Tapos nang sabi ko, Panginoon, sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin ko. Tapos sabi niya sa akin, magbigay ka. Sabi ko, kanina ko magbibigay? Mga scammer naman ng mga tao ngayon. Sabi ko nang ganun. After 3 days, inano niya ako. Sinagot niya yung tanong ko kasi nag-ano ko sa FB, nag-scroll ako doon. Dumaan yung 700 Club Asia. Sabi niya, diyan ka magbigay. Sinerge ko siya. Marami mga siya natutulungan. Yung mga nasa malayong lugar na aabot nila. Tsaka kahit sa ibang bansa, nakakarating sila. May mga scholarship pa silang tinutulungan, mga estudyante, scholarship. Tapos may palibreng paggamot pa sila. Kaya sabi ko, sige, Panginoon, kung yun ang sinasabi ninyo sa akin na dito ako magbibigay ako dito. Monthly na yon. Tapos yun, ang sabi na naman niya sa akin, yung pangalawang command niya sa akin, mag-church ka. Kaya sabi ko, pero napatanggap na pala ako noon nung bago ako, nung huling labas ko pala noon, napatanggap ako ng dalawang babae, lumapit sila sa akin. Bago pala ako nagbasa ng Bible na yun na siguro parang kulos na sa akin ng Holy Spirit na magbasa ng may sa puso nung Bible. Kasi ang dalawang babae lumapit sa akin, sabi sa akin, ate, kailangan mong basaan ka namin ng salita ng Panginoon, tapos tanggapin mo siya. Nung una ayoko, pero nung pinilit nila ako, sabi ko sige. Tapos nang pinapatanggap na nila, Ate Rose, na-mute po. Sis Rose? Sumigaw ate amo niya. Oo, kasi inuubo yung amo niya eh. Naputol. Amen. Sige po. Diretso na tayo. To be continue. Maya-maya. Ano na ba yung susunod natin dito? Mensahe na po. Oo, mensahe nga pala kay Pastor Eric. Sis Rose? Pastor Eric? tapos na. Yes. Amen. Ay, sandali lang po. Okay ka na ba, Ate Rose? Okay, Yun na po Sis yung Rose? huli.
Pahabaan na po yata. Sige na po. I-close nyo lang po ng prayer, Ate Rose. Sige. Yes, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob mo sa akin, Lord God, at sa gawain na to, Panginoon Kristo. Naway, Ama, patuloy na kumilos ka sa aming mga buhay at tulungan mo kami, Panginoon, na makilala ka pa ng lubusan, Panginoon Kristo. At yes, Lord, patawad po, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Lord, sa aming pagkakasala sa inyo, Lord God. At dalangin ko, Ama, na patuloy kang manahan sa aming buhay at tulungan mo kami na mamuhay na kasama ang Panginoon Kristo.